6. Ligayang tumatapos ang mga gawain sa lupa sa paggalan ng tinubos dun sa bagong lupa. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pagpupuri ating awitin, ang papasalamat sa Kanya. At si Master ang bumili natin doon sa bagong lupa. Nakasulat kaligayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang panahon ng ating lamang na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Buhay ligaya kung matapos ang mga gawain sa lupa sa pagdala ng tinubos doon sa bagong lupa. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pagpupuri ating awitin, pagpapasalamat sa Kanya. At si Master puri natin doon sa bagong Mga kapatid at mga kaibigan, kamusta kayong lahat? Sa pangalan ng PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Taos puso kaming maganyaya sa inyo nga makikinig sa aming programa, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At ito po ang inyong lingkod kapatid na Hermogenes Macarayo ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay sumasa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan o malinaw na pag-iisip upang sa ganon ay lubos ninyong maunawaan
ang mga katotohanan nga pag-aralan natin ngayon, mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia, at kung mayroon mang mga referensya na babasahin po namin, ito ay binabasa po namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ito pong programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, ay mapakinggan dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio, Villanueva, sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa tuwing Sabado. At sa Kidapawan, sa Ronda FM, sa Teleradyo, mapakinggan po ang programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, sa oras sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa araw ng linggo. At sa Midsayap, sa Kings Radio 98.9, Midsayap, mapakinggan po ang programa na ito sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa araw ng Sabado. At sa Pagadian, sa DXRT, mapakinggan po ang programa na ito sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa araw na linggo. At sa susunod na ang programa namin, mayroon sa iba't ibang dako sa Pilipinas, ipaalam po namin sa inyo sa programa po namin, lalo na sa Luzon. At ngayon, makakasama pa po ang mga kasamahan o mga kapatid po natin na mga ministro ng PEDM. Ito naman po si Brother Danilo Nakwa. At ito naman po inyong kapatid, Abilino Nabalitan Jr. At ito din si Arturo Saltarin. At ito naman po ang iyong lingkod, Brother Jerry Villacora Amudia. At ito naman po ang inyong kapatid, Romira Macamos. At sa ngayon, ibalik ko kayo kay kapatid na Makarayo upang talakayin ang tema. Bago po natin tatalakayin ang paksa po natin, o pag-usapan muna natin kapatid na Dani, pero bago natin pag-usapan yung tungkol sa relihiyon, binabati po natin ang kapatid po natin dyan sa Midsayap, sa Kings Radio, si Sir Richard Sagayno. Magandang hapon po sa iyo, sir. At sa lahat na mga nakikinig o nanonood sa programa po natin ngayon sa Facebook at sa YouTube, binabati po namin kayong lahat. At sa mga kapatid po natin dyan sa Luzon, sa ating General President and Founder ng organisasyon ng IKC, Ma'am Lilia Tuunan, magandang hapon po sa iyo, ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At sa ating General Secretary ng organisasyon ng UKAGSI, Ma'am Lisa Subak, magandang hapon po sa iyo, ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po namin ang mga lahat na mga kapatid sa mga sa relihiyon na PEDM na nanonood ngayon sa iba't ibang dako sa Pilipinas, at lalo na dyan sa Luzon, sa Manila. Binabati po natin ang mga kapatid po natin dyan sa nakikinig ngayon sa programa po natin, kasi marami sila ang nanonood dyan sa Luzon ngayon. Kaya nga, binabati po namin lalo na dyan sa Batangas, dyan sa Cavite, at sa Baliwag, Bulacan, at sa Laguna. Binabati namin lahat na mga kapatid, at sa Quezon City, sa Manutok at sa Novaliches, Quezon City, binabati po namin lahat kayo na nakikinig sa programa natin sa PEDM, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Kapatid na Dani, kung ang pag-usapan natin ay tungkol sa legal na paraan, ano ang status sa PEDM ngayon? Ang status ng ating samahan ngayon, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, ay active ang status natin ngayon, at ito ay na itayo noong December 29, 2023 at na-register sa Securities and Exchange Commission noong March 6, 2024. At ang mga layunin ng samahan ito ay ang una, ang pagpalaganap sa pananampalataya sa Espiritu Santo, at ang ikalawa ay ang pagpanalig sa paggamot ng mga may sakit sa pamagitan ng mga divine words na binigay ni Master na Holy Spirit. At ang mga layunin po nito
ay ang isa ay magtayo ng mga branches sa ibang lako ng Pilipinas at sa ibang bansa. At ang isang importante na layunin nito ay ang mga miyembro ay magkaroon ng yung relation, magkaroon ng reaksyon o relasyon na may katayuan sa pang-ilang reliyon na hindi ito nag-atake ng ibang reliyon. Yan nga. Ang dahilan bakit itinatag ang relihiyon na PDM upang ipalaganap ang pananalig ng tao diyan sa Espiritu Santo, at ang isa naman na kailangan na gagawin sa lahat na mga nasa loob sa PDM ay mayroong pag-unawa sa iba't ibang relihiyon na itinuturing po natin sila na kaibigan at kasama po natin sa mga gawain. Kaya nga yun ang nandito sa relihiyon na PDM. Kaya nga doon kami nakatutok sa doktrina sa relihiyon na PDM upang maipalaganap o maipalago ang relihiyon na PDM at malalaman ng tao kung ano ang nasa loob o sa PDM at ano ang relihiyon na PDM at ano ang makukuha ng tao kapag nasa loob siya sa relihiyon na PDM o umanib siya sa PDM ang tao na magdesisyon na aanib sa relihiyon na PDM. At ay binabati po natin kapatid na Dani, muntik na nakalimutan ng ating legal counsel. Opo. Si Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Attorney. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po sa iyo dyan. At ngayon, puntahan na po natin ang paksa nga ginawa natin ngayon para malalaman sa lahat na mga nakikinig sa programa natin at nanonood sa Facebook at sa PEDM Universal sa YouTube. Ang panawagan sa lahat ng mga spiritual division kung saan makaplagan, lalo na sa mga bagay kasi alam na natin kapatid na Dani at kapatid na GR, Yes po. kapatid na Rome, Jordan at Art, na maraming mga kaibigan po natin at mga kapatid po natin sa spiritual division kasi magkakapatid ang nasa spiritual division Kasi sa Biblia mayroong 144,000 na nabanggit diyan sa Apokalipsis. At lahat naman galing sa Diyos. Kaya nga, ang panawagan natin ngayon ay malalaman sa lahat ng mga spiritual division na mayroon namang mga nalalaman po natin sa relihiyon na PEDM na itinuturo sa banal na Espiritu Santo na kailangan malalaman po nila at marinig po nila lalo na sa programa po natin ngayon dahil madalas na natin itong binanggit diri sa ere sa programa po natin na sa unang mga panahon na hindi pa dumating ating Panginoon Jesucristo dito sa sanlibutan, ang lahat ng mga bagay nandun sa Ama sa Deuteronomio 29:29. At pagdating naman sa ating Panginoong Jesucristo, ang mga bagay naman sabi ng ating Panginoong Jesucristo binigay sa Ama sa Kanya. At ang mga bagay na ibinigay sa Ama sa Kanya, yung kapangyarihan sa langit at sa lupa sa buong sanglibutan sa Mateo 28:18. At nagsabi ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa ating Panginoong Jesucristo, meron siyang sinabi na ang lahat ng mga bagay na nandun sa Kanya, na galing sa Ama, na ibinigay sa Ama sa Kanya, kukunin ng Espiritu Santo. At ang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo, ibibigay niya sa Espiritu Santo ang mga bagay na galing sa Ama, na ibinigay sa Kanya. Paghawak na niya ang mga bagay, ibinigay pa niya sa Espiritu Santo. Yun ang mga mabasa po natin sa Biblia, sa Juan 16:13 hanggang 15. Kaya nga, mahalaga po ito na ito ang tatalakayin po natin ngayon para malalaman ng tao, lalo na sa mga kaibigan po natin na mga spiritual division na minahal po nila at iningatan ang mga bagay na hawak na nila ngayon. Pero kung puntahan natin ang Biblia, mula pa noon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, may sinabi na ang ating Panginoong Jesucristo na ang dapat gagawin ng tao ay hahanapin muna ang kaharian ng Panginoong Diyos.
Pag matanggap na ng tao o matagpuan na niya, doon na niya matanggap kung meron siyang mga bagay na hawak na niya, meron pang idagdag sa kanya. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Romy? Mayroon din magbabasa natin, kapatid na karayo, dito na aklat ng Mateo sa Kabanata 6 at sa talatang 33. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kaniyang kapangyarihan at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, dahil binanggit na sa ating Panginoong Jesucristo nung dito pa ang ating Panginoong Jesucristo sa sanglibutan na ito, sabi niya, ang dapat gagawin ng tao ay hahanapin niya ang kaharian ng Panginoong Diyos, at saka kung matagpuan na ng tao ang kaharian ng Panginoong Diyos, idadagdag sa kanya ang mga bagay. Mayroong mga bagay na mga hinawakan na ng tao, pero dahil sa utos na ng Panginoong Diyos o sa kagustuhan niya na hahanapin ang kaharian, kung matagpuan na sa tao, maidagdag sa kanya ang mga bagay na kailangan niya, na idagdag sa Diyos, ibigay sa Diyos sa kanya. Kaya mahalaga po ito lalo na sa mga nasa mga spiritual division na mga kaibigan po natin ngayon at mga kapatid po natin sa pangalang spiritual division, na mayroon pang mga bagay na matagpuan ang tao kung hahanapin o matagpuan niya ang kaharian ng Panginoong Diyos. Pero susuriin muna natin sa banal na aklat kung ano ito ang ibig sabihin yung kaharian na kailangan hahanapin ng tao. Kapatid na Jordan, ano kaya tong kaharian na gusto ng Panginoong Diyos na ito ang hahanapin ng tao at saka matanggap niya ang mga bagay na idagdag sa kanya at galing ang mga bagay sa Panginoong Diyos? Ano kaya ang kaharian? Kapatid na makarayo, ang kaharian ay isang kapangyarihan. No, ibig sabihin na ang kaharian, kapangyarihan ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Sino ang nagsabi na ang kaharian ay ang kapangyarihan? Ayon po dito sa nakasulat po dito sa banal na aklat na may tatak King James Version, sa aklat ng unang Korinto sa yang kabanata 4 at talata 2 po, ito po ang nakasaad. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ito po ang nakasaad, kapatid na makarayo. Sa nabasa po natin sa naisulat sa banal na aklat, ayon sa sinabi ni Apostol na si Pablo, ang kaharian ay ang kapangyarihan. Sino ang nagsabi? Ang isa sa lingkod ng ating Panginoon Jesucristo na si Apostol na si Pablo, na ang kaharian ay ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin na hahanapin muna ng tao ang kaharian o kapangyarihan ng Panginoong Diyos at idagdag ang mga bagay sa Kanya. Ang mga bagay na hawak na ng mga kaibigan po natin na mga spiritual division ngayon ay makapangyarihan at mayroon namang mga naibigay na naitulong sa kanila, lalo na nandun sila sa bingit ng kamatayan o sa kapahamakan. Na iligtas sila ng Panginoong Diyos sa pamamagitan sa mga bagay na hawak po nila. Maraming mga nakikinig ngayon na mga nasa loob ng grupo sa mga spiritual division, na mga kaibigan po natin at mga kapatid po natin sa spiritual division na nanonood ngayon sa programa po natin. Kaya nga iningatan nila at minahal ang mga bagay na hawak po nila. Pero sa likod, sa lahat, mayroong mga naisulat dapat importanteng bigyan pansin ng tao, lalo na sa talatang binasa po natin na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na mayroong gusto niya na hahanapin muna ang kaharian o kapangyarihan at idagdag ng Panginoong Diyos sa kanya ang mga bagay na hindi pa niya hawak. Kaya nga, ngayon,
Bakit ito ang pinili nating paksa na dinala natin sa programa natin ngayon, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao? Dahil merong tatlo na naghawak ng mga bagay. Sa unang panahon, ang Ama, at ang pangalawa naman, ang ating Panginoong Jesucristo, ang Anak, at sa pangatlo, nagsabi ang Anak na kukunin sa Espiritu Santo. Ibig sabihin po ng mga ministro sa PEDM, ayon sa sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang mga bagay nandun na sa Espiritu Santo. Kaya natandaan nyo yung nabanggit namin kanina, yung binasa ni ni kapatid na Danny, yung bylaws sa PEDM nung narehistro sa Marso 6, na ang layunin, bakit itinatag ang relihiyon na PEDM ng Holy Spirit, para maipalaganap ang pananalig ng tao dyan sa Espiritu Santo dahil siya ang naghawak ng mga bagay ngayon. Sino ang nagsabi? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang tanong, kung baka mayroong nanonood ngayon na mga spiritual division at mga talented na mga spiritual division ngayon, baka magtanong sila sa isip nila, kung ganun, kung may kaugnayan kayo sa mga spiritual division sa pagpaliwanag, para malalaman po namin, bakit dito kayo sa Pilipinas nagmula? Meron kaming basihan, mga giliw po namin na tagapakinig, lalo na sa mga nasa spiritual na division ngayon nga pulutong o grupo. Dahil meron ng talata na isang hula na nagsabi na merong dako o lugar na dyan magpunta o magsiparoon ang mga tao para tingnan ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos o kaharian. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Art? Oo, meron, kapatid na Makarayo. Dito natin tingnan sa aklat ng propitang Isayas, sa kanyang versikulo 66, kapitulo 66, versikulo 18. Ito ang ating mababasa. Sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip. Ang panahon ay dumarating na aking pipisanin ang lahat na bansa, ang mga may iba't ibang wika, at sila'y magsiparoon at mga kikita ang aking kaluwalhatian. Maliwanag po sa nabasa po natin na talata sa Biblia na makikita ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa isang dako o lugar na dyan magsiparoon ang lahat ng mga tao galing sa iba't ibang lugar o bansa, at lalo na sa mga iba't ibang lingwahe o mga bansa na pinanggalingan ng mga tao, na magpunta sa isang lugar at matingnan po nila ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Kung babasahin po ito sa ang salita ng Diyos, kasi ang binasa niya, Tagalog King James Version, sa Isaias 68:18, ganun pa rin na talata, alam ko ang kanilang ginagawa at iniisip, kaya darating ako at titipunin ko ang lahat ng mamamayan ng lahat ng bansa, at makikita nila ang aking kapangyarihan. Ang kaluwalhatian na makikita ng mga tao na nanggaling sila sa iba't ibang dako o lugar o iba't ibang bansa, at mayroong isang lugar o dako na dyan titipunin ang Panginoong Diyos. Igadir ng Panginoong Diyos ang mga tao dyan sa isang lugar na titipunin. Mayroong pangako ang Panginoong Diyos na titipunin niya ang mga tao galing sa iba't ibang bansa o lugar o dako. Ang dahilan bakit magsiparoon sa isang lugar o dako na dyan titipunin ng Panginoong Diyos, ayon sa kanyang pangako, dyan sa isang dako o lugar, dyan makikita ng mga tao ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos o kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nasusuri na po natin kanina at nalalaman na po natin dahil sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, hanapin muna ng mga tao ang kaharian ng Panginoong Diyos, at ang kaharian ayon sa lingkod niya na si Apostol Pablo ay ang kapangyarihan. Ang kaluwalhatian o kapangyarihan, diyan makikita
sa lugar o dako na pinagmulan ng mga tao na pinangakuan ng Panginoong Diyos, natitipunin niya. Ang kapangyarihan o kaharian magkapareho. At ang kaluwalhatian sa nabasa po natin sa Biblia, dahil ang kapangyarihan dito sa ang salita ng Diyos. Sa King James Version Tagalog, kaluwalhatian sa nabasa po natin sa Biblia. Kung sundan po natin ang naisulat sa banal na aklat, kapatid na Abilino, saan kayang dako ang tinutukoy na diyan makikita ang kaluwalhatian o kapangyarihan o kaharian ng Panginoong Diyos, at ito ang dako at yan ang dako na pinagmulan ng mga taong pinangakuan ng Panginoong Diyos na titipunin sila. Ano kayang dako o lugar na diyan makikita ang kapangyarihan o kaluwalhatian? Opo, kapatid na makarayo, ang kaluwalhatian o kapangyarihan ay makikita dito po sa halayong silangan o pares. Sa sikatan ng araw. Ano Oo. ang prueba mo na doon makikita sa sikatan ng araw? Opo, dito makikita sa sikatan ng araw, dito natin mapatunayan sa Isaiah 59:19. Ganito po ang nakasabi. At sa gayoy katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kanuluran, at kaniya'y kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw, sapagkat siya'y darating parang bugso ng tubig na pinayaon hininga ng Panginoon. Sa nabasa mo Sa King James Version po, kapatid. sa King James Version sa Tagalog. Tagalog po. Diyan sa sikatan ng araw, makikita ang kaluwalhatian sa nabasa mo na isulat sa 59:19. At ang dako o lugar na nabasa mo ang sikatan ng araw. Diyan makikita ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Sa English, glory. Ang kaluwalhatian. Ngayon, ano kung babasahin ito, ang sikatan ng araw sa English King James Version, kasi ang binasa mo, Tagalog version Okay po. ano na ang tawag sa sikatan ng araw sa King James Version sa English? Ang tinatawag po na sikatan araw sa English ay tinatawag itong the rising of the sun. Kaya nga, lahat ay tinatawag ng Panginoon mula sa dako o halayong silangan o sikatan ng araw. Ganito po ang ating mapahayag. Sa Isaiah 59:19, same pa rin na yung verses. So shall they fare from the name of the Lord, from the west, and His glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up an standard against him. Kaya nga dito natin pinatunayan, kapatid na makalayo, nga dito po sa halayong silangan natitipunin ang anak ng ating Panginoon. Diyan sa tinawag na sikatan ng araw o rising of the sun sa nabasa po sa English sa King James Version. Sa Tagalog, sikatan ng araw. Pero binanggit na kanina sa kapatid na Ministro Abilino, yung Far East o malayong silangan. Kaya nga, patunayan po namin ngayon. Kapatid na Dani, yung nabasa po natin sikatan ng araw sa English sa King James Version, rising of the sun, sa nabasa po natin. Ano ang itinumba sa ibang wika? Yung rising of the sun o sikatan ng araw? Kukuha tayo ng isang referensya para malaman natin yung katumbas sa salita na Rising of the Sun. Dito natin babasahin sa Young's Analytical Concordance to the Bible by Robert Young sa pahina 284. Rising of the Sun, Misrak o malayong silangan. So, ang tinutumbok na Rising of the Sun, ito tinatawag sa Hebrew na Misrak. Oo, kaya nga, yung sa ibang wika naman ang ginamit ng malayong ang sikatan ng araw ay rising of the sun, at ang rising of the sun at sikatan ng araw, Misrak sa ibang wika, at sabi ni kapatid na Dani, isang Hebro. At ngayon, merong inilagay diyan sa talata na
Sa referensyang binasa mo, Young's Analytical Concordance to the Bible, kapatid na Dani, nabasa mo. Anong talata ang isinulat diyan? Mayroon itong talatang nakasulat ang Isaiah 43:5 o Isaiah 43:5 at saka Isaiah 46:11. Yan ang mga referensya na tinutumbok sa Rising of the Sun o Misrak. So ang isa, Isaiah 43:5 sa nabasa po natin. At susuriin po muna natin ayon po sa mga matandang tipan, lalo na sa wikang Hebro, kung ano ang ginagamit sa silangan o east. Dito po sa Smith's Bible Dictionary, babasahin po natin sa page 154. Pero isali na po natin sa wikang Pilipino. Ganito po ang mababasa po natin. Silangan. Ang mga terminong Hebro, ito na ang binanggit ni kapatid na Dani na ang Misrak, isang Hebro, meron ng lumabas na nababasa po natin na mayroong ginamit sa east o silangan, ang mga terminong Hebro na naglalarawan sa silangan ay nagkakaiba-iba sa kaisipan at maging sa paggamit sa isang may hangganang lawak. Ang kidim, unang-una, ang kidim ay tumpak na nangangahulugang yaong nasa unahan o nasa harap ng isang tao o ginagamit upang tumukoy sa silangan mula sa kaugaliang pagpihit sa naturang direksyon. Kapag inilalarawan ang mga paghihimatong ng kumpas sa harap, likod, ang kanan at kaliwa na nagkakatawan ng silangan, kanluran, timugan, hilagaan, ayon sa pagkakasunod-sunod. Muli, ang kidim ay dako o bansa na nasa pinakamalapit na unahan ng isa pang dako o bansa sa isang pasilangang direksyon. Dahil dito, ang kasunod na paggamit ng salita bilang isang pangalang pangtangi tungo sa mga lupaing pinakamalapit sa Palestina, pasilangan, alalaong bagay, ang Arabia, Mesopotamia at Babylonia. Sa kabilang dako, ang Misrak ay ginagamit upang tumukoy sa malayong silangan na may hindi singtiyak na tinutukoy. Nilagyan ng talata, Isaiah 41:2-25, Isaiah 43:5, Isaiah 46:11. Ayon po sa nagsipag-aral sa wika ng Biblia, ang mga terminong Hebro na naglalarawan ng silangan ay nagkakaiba-iba sa kaisipan. Mayroong kidim o mayroong misrak. Ang kidim naman ay dako bansa na napakamalapit na unahan ng isang pangdako o bansa sa isang silangang direksyon. Yung kidim, ibig sabihin malapit na silangan. Sa kabilang dako, ang misrak, ginamit ito upang tumukoy sa malayong silangan. Kapatid na Dani, ang mga unang lingkod ng Panginoong Diyos nasa Israel, nasa malapit na. Malapit na silangan. Oo, ang pangalawa naman sa ating Panginoong Hesukristo, Nasa gitnang silangan. nasa gitnang silangan o sa Middle East. Middle East. Mayroong pangako ang Panginoong Diyos na titipunin niya ang mga tao, at mayroong nabasa po natin na talata kahit nasa Isaiah 66:18, natitipunin niya ang mga tao, i-gather niya. At doon sa sikatan ng araw o malayong silangan, diyan sa malayong silangan, matutupad ang pangako ng Panginoong Diyos na titipunin niya ang mga tao. Mayroong 3 na lugar, kapatid na Dani. Ano ang mga lugar? Ang Middle East ay yung malapit na silangan, yung gitnang silangan at sa malayong silangan. Oo, kaya nga. Mayroong 3 mga giliw po na nagsubaybay sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Mahalaga po ito para sa inyo na malalaman po ninyo ang doktrina po ng PEDM. Kaya nga, dinala po namin ito sa ere para mapakinggan po ninyo kung gaano kamahalaga
ang pangako ng Panginoong Diyos dito matutupad sa malayong silangan na bansa. At ayon sa mga talatang nilagyan sa Smith's Bible Dictionary, nabasa po natin, mayroong nilagay na Isaiah 43:5 at doon sa binasa sa kapatid na ministro Danny Nakwa, ang Young's Analytical Concordance to the Bible by Robert Young, nilagyan ng Isaiah 43:5. Ano kaya ang naisulat sa Isaiah 43:5? Ayon po sa James Maffei Translation sa Isaiah 43:5, mula sa malayong silangan, dadalhin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran, titipunin kita. Ibig sabihin na ang dako o lugar o bansa na diyan matutupad ang pangako ng Panginoong Diyos sa mga taong pinangakuan niya. Una, sila mga tao, makikita nila diyan sa malayong silangan ang kapangyarihan o kaharian ng Panginoong Diyos. At idagdag sa kanila ang mga bagay. Yun ang nabasa natin sa Mateo 6:33. Ang kaharian, kapangyarihan sa unang Korinto 4:20. Kaya nga, sinusuri po natin ang banal na aklat kung saang dako ito matupad. Nasa malayong silangan. Ngayon, ang tanong kanina, baka mayroong magtanong sa isip nila, anong kaugnayan niyo mga ministro ng PEDM sa tungkol sa mga gawain sa Espiritu Santo? Hayaan lang ninyo at pakinggan lang ninyo ang programa po namin hanggang matapos ito ang programa po namin para malalaman at maunawaan po ninyo ang aming malaking tungkulin na mga ministro sa PEDM tungkol sa mga gawain, lalo na sa Espiritu Santo na gagawin ng Espiritu Santo. Kaya lalo na, nagsabi ng ating Panginoon Jesucristo na nandoon na sa Kanya ang mga bagay, hawak na sa Espiritu Santo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid na Dani, puntahan na po natin pero bago natin puntahan, kapatid na Abilino, meron bang dagdag na inilalarawan yung malayong silangan o na nabasa natin sa Biblia? Ano sa paglalarawan ito sa banal na aklat? Ano pang dagdag na mabasa po natin sa Biblia? Ang may dagdag nito, kapatid na Makarayo, ay makikita natin na binabanggit yung salayong silangan o fulo sa kadagatan. Ganito po ang ating mabasa sa Isaiah 24:15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay, ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel ay nasa pulo sa dagat. Kaya nga, kapatid na Makarayo, ito po ay nakatumbok sa nasabi na halayong silangan o sikatan ng araw ay doon makikita sa dako ng pulo sa dagat. Mga pulo sa karagatan. At kung babasahin ito, kasi Tagalog King James Version ang binasa sa kapatid na ministro, pagbabasahin itong bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan sa Isaiah 24:15 hanggang 16. Kaya luwalhatiin nila si Jehovah sa rehiyon ng liwanag. Sa mga isla sa dagat ay luwalhatiin nila ang pangalan ni Jehovah na Diyos ng Israel. May naririnig tayong mga awit mula sa mga dulo ng lupa. Luwalhatiin ang matuwid ng Diyos. Maliwanag po sa binasa po nating talata na naisulat sa Biblia na inilalarawan sa Biblia na silangan sa mga isla sa dagat o mga pulo sa karagatan sa nabasa po natin na naisulat sa banal na aklat. Kaya nga kapatid na Dani, puntahan na po natin kasi dito tayo nagmula sa pangangaral ng Espiritu Santo dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga, tingnan po natin at susuriin lalo na sa mga referensya na gagamitin na po natin ngayon kapatid na Dani kasi pag umpisa pa natin sa pagsimula sa programa natin kanina, nabanggit natin, kung meron mang mga referensya na binabasa po namin, ito ay binasa po namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. Kapatid na Dani, susuriin na po natin dahil dito tayo nangangaral at dito tayo nagtuturo ng mga pangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Nagmula tayo dito sa bansang Pilipinas. Ano kaya ang bansang Pilipinas? Nasa bansang silangan ba? O nasa malayong silangan ba ang bansang Pilipinas, kapatid na Dani?
papatunayan natin kung saan nakalimutan ang Pilipinas. Dito sa Asia and the Philippines na sinulat ni Horacio Acosta, isang paring Jesuitas, sa pahina 169, ito ang nakapahayag. It cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines, should also be that in which Christianity has taken its deepest root. Sa ating pag-translate, hindi mawawalan ng kabuluhan ang isang bansa na halos nakatayo sa sentro sa malayong silangan, ang Pilipinas, kung saan ang Kristyanismo ay siya ding nakaugat ng malalim. So, ang Pilipinas nasa halayong silangan o malayong silangan. Maliwanag na, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, ang bansang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Mga giliw po na nakikinig sa programa po namin ngayon. Idagdagan pa po natin, kapatid na Dani, maliban sa Asia and the Philippines sa binasa mo, na napatunayan na po natin na ang bansang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Sa nabasa po natin na naisulat sa Biblia. Saan pa pong libro, mababasa po natin o aklat na ang Pilipinas ay nasa bansang malayong silangan? Ang isa pang referensya na babasahin natin ay ang World History by Buwak, Lawson, and Anderson sa pahina 445. Ito ang pakayag. The Philippines were Spain's share of the first colonizing movement in the Far East. So, ang Pilipinas ay siyang hati ng Espanya sa unang pangkamunduhang kolonisasyon, no, yung pang-conquest ba, kinakangkir nila ang mga bansa sa malayong silangan, at ang Pilipinas ay isa na ito sa hati sa Espanya sa kanilang pananakop sa buong mundo. Kaya nga, mga giliw na taga-pakinig, maliwanag na mayroon ang bansang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Maliban sa binasa mo, kapatid na Dani, na World History by Buwak, Lawson, og ni Anderson, saan pa po mababasa na ang Pilipinas ay nasa bansang nasa malayong silangan? Ang isa pang referensya na babasahin natin, kapatid na Makarayo, ay ang A Brief History of the Philippines by Leandro H. Fernandez sa pahina 114. In Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center of the Philippines. It was the center of trade of the Far East. So, sa kapanahon ng Legazpi, dito sa mga Espanyol din, ang Manila ay nakita na siyang sentro ng komersyo ng Pilipinas. At ito rin ang sentro ng negosyo sa malayong silangan. So, klaro na Pilipinas, sentro sa patigayon o commercial o commerce dito sa halayong silangan o malayong silangan o Far East. So, ito na ang katunayan na ang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Sa nabasa po natin na naisulat sa banal na aklat. At ayon po sa talatang binasa kanina sa Isaiah 24:15 hanggang 16 sa King James Version, at sa Bibliang binasa ko kanina sa tinawag na bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan sa nabasa po, ay nasa mga isla sa dagat o sa mga pulo sa karagatan sa nabasa sa Tagalog King James Version na binasa sa kapatid na Abilino, ang Isaiah 24:15 hanggang 16. At kung babasahin ito sa Philippine History by Gregorio Ebside and Sonny Ebside sa page 5, na ang Pilipinas ay mayroong itong 7,107 na isla. Ito ang pinakamalaking arkipelago sa mundo o grupo ng mga isla. So, ito ang katuparan sa nabasa po na naisulat sa banal na aklat sa panahon na isinulat ito ni
Gregorio Ibsaidi, Ansonia Ibsaidi, pero mahigit na ngayon, kapatid na Dani, Oo, mayroon- sa Bagong sa counting, listing. mayroon ng 7,700 islands. Oo. Palagi pa rin tumutubo, nagdagdag at nagdami. Nagdami ang bilang Pilipinas, sa mga isla. sa Pilipinas. Oo, sa Pilipinas. Kaya ang binasa po natin, matagal na. Tagal na. Yung Ancient, sinulat ni... ancient history na yun. Oo. Ngayon, modern history na. Marami na Oo, dagdag. marami na. Kaya oo. So, nagdagdag mga giliw po na tagapakinig. Noon pa Yun ang bilang. Pero ngayon, nagdami na ang mga isla. Ito ang katunayan na ang naisulat sa Isaias 24:15 hanggang 16. Ito na ang katuparan na dito matutupad ang pangako ng Panginoong Diyos. Ang dako na pinagmulan ng mga taong pinangakuan ng Panginoong Diyos na titipunin at igadir ng Panginoong Diyos. At doon na ibibigay ng Panginoong Diyos ang mga bagay kung mahanap na nila o matagpuan na sa mga tao galing sa iba't ibang lugar o iba't ibang bansa sa buong mundo na magsiparoon diyan sa bansang malayong silangan o dito sa Pilipinas. Sa nabasa po natin na naisulat sa Biblia, kaya nga mapalad ang bansang Pilipinas, kapatid na Dani at kapatid na Bilino. Dito nila matatagpuan ang kapangyarihan ng Diyos Oo. na hawak na ng Espiritu Santo. Oo, kaya nga ang tanong lang at ang mahirap lang dyan kung hindi hahanapin ng tao ang gusto ng Panginoong Diyos na hahanapin na ang iyong kaharian at ang kapangyarihan at makikita po nila dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga, ang gagawin natin ngayon, patunayan po natin ang tanong. Tayo ang magbigay sa tanong para malalaman sa mga tao na nakikinig sa programa po natin ngayon. Kasi dito tayo nagmula sa bansang Pilipinas na nangangaral tayo ng Ebanghelyo ng Espiritu Santo para ang tao mananalig sa Espiritu Santo. Ano kamahalaga na ang tao ay mananalig sa Espiritu Santo lalo na dito magsimula sa bansang Pilipinas? Mahalaga po ito para sa tao. Unang-una, dahil ang ating Panginoon Kristo mayroong sinabi sa Juan 16:13 hanggang 15 na kukunin ng Espiritu Santo ang mga bagay galing sa ating Panginoong Kristo at ang mga bagay na yaon galing sa ating Panginoong Ama na binigay niya sa anak na ating Panginoong Kristo. At nung ang mga bagay nandoon na sa ating Panginoong Kristo, hinawakan na ng ating Panginoong Kristo, ibibigay niya doon sa Espiritu Santo at kukunin ng Espiritu Santo ang mga bagay. At ano naman, sundan natin ang sinabi ng ating Panginoong Kristo na naitala sa Biblia, naisulat sa Biblia. Saan na matagpuan ang mga bagay? Kung saan matagpuan sa mga tao ang mga bagay, dito sa Pilipinas, walang iba. Diyan sa Espiritu Santo dahil ang ating Panginoong Hesukristo ang nagsabi na ang Espiritu Santo siya ang magtuturo ng mga bagay kung makaalis na ang ating Panginoong Hesukristo dito sa sanglibutan na ito. At ang Espiritu Santo, siya ang kapalit ng ating Panginoong Hesukristo at ang gagawin ng Espiritu Santo, tuturuan niya ang mga tao sa mga bagay. Ano ang katunayan, kapatid na Jordan, na ang isa sa mga gawain sa Espiritu Santo, magtuturo siya sa mga bagay. Ayon po dito sa banal na aklat, kapatid na makarayo, sa may tatak ang salita ng Diyos, ito po nakasaad sa Juan, sa iyang kabanata 14, talata 25 hanggang 26, ito po ang nakasaad. Sinabi ko ang mga bagay na ito habang kasama niyo pa ako. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo sa lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Ito po ang nakasulat, kapatid na makarayo. Maliwanag po sa binasang talata na ang mga gawain sa Espiritu Santo, magtuturo siya sa mga bagay. Kaya nga mahalaga po ito, mga giliw po na nagsubaybay sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Kaya nga,
kung meron mang magtuturo ng mga bagay, walang iba ang Espiritu Santo. Ibig sabihin na ang Espiritu Santo ang magbigay ng mga bagay sa makatuwid. Mahalaga po para sa mga tao na hahanapin niya para makapaglingkod siya sa Espiritu Santo at saan paglilingkuran ng Espiritu Santo ng mga tao. Ayon sa pangako ng Panginoong Diyos sa mga talatang nabasa na po natin sa Biblia, sa Isaiah 66:18, Isaiah 59:19, Isaiah 48:5, dito sa bansa, dito sa malayong silangan, at napatunayan natin na ang bansang Pilipinas ay malayong silangan din. Kaya nga, ang Ama, kung mayroong magtanong, mayroong mga nagsubaybay ngayon na nakikinig sa atin at nanonood na mga talented na mga spiritual division. Kaya nga binasa niyo kanina. Yung binasa niyo ang Biblia, bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan, binasa niyo. Nabanggit niyo, luwalhatiin ang Panginoong Jehova sa sikatan ng araw o sa malayong silangan dito sa bansang Pilipinas. Nagsabi kayo kanina, narinig po namin na ang lugar na doon nagpakilala ang Ama at mayroong mga taong hawak niya, dinala niya, yung mga nasa malapit na silangan sa Israel at ang ating Panginoon Kristo nasa bansang Middle East, sa gitnang silangan. Ang ating Panginoong Jehova naman doon sa Near East, Middle East, ang ating Panginoon Kristo, ang mga tauhan niya. At dito sa Far East, bakit binasa niyo ang Isaiah 24, 15 hanggang 16, na ang luwalhatiin sa binasa niyong talata si Jehova? Bakit nang mangyari ang pinaliwanag niyo sa ere? Ngayon, ang sagot po namin, dahil mayroong kaugnayan ang Espiritu Santo, ang Ama sa pagtuturo ng Espiritu Santo dito sa bansang Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Dahil kung babasahin ito, yung Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Cebuano King James Version, pero kung isali na po natin ang pagbasa sa Mateo 6 sa footnote, nagkaisa ang Ama at ang Anak sa Espiritu Santo. Kaya nga, kung luwalhatiin ang Panginoong Diyos na si Jehova dito sa silangan, may kaugnayan na siya o kasali na siya sa pagluwalhati na maluwalhati sa mga tao ang Espiritu Santo dito sa bansang Pilipinas, dahil ang Espiritu Santo siya ang magtuturo ng mga bagay. Dahil saan ang galing ang Espiritu Santo? Sa Ama. Sinong nangako? Ang ating Panginoong Kristo. O sino ang nagpapadala? Ang dalawa, ang Ama at ang ating Panginoong Kristo. Sinong ipinadala dito sa mundo? Ang Espiritu Santo. O anong isa sa mga gawain sa Espiritu Santo? Magtuturo sa mga bagay. Balikan po natin ang Mateo 6:63. Dapat unahin ng tao pag hahanapin ang kaharian ng Panginoong Diyos. Kaya nga, kung matagpuan na ng tao, idagdag sa kanya ang mga bagay. Sinong magdagdag? Walang iba, ang Espiritu Santo. Ito ang katunayan, mga giliw po na taga-pakinig po sa programa namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Kaya nga, ito na ang sinabi na po namin kanina, mga giliw po na tagapakinig. Ano ang makukuha ng tao kung tatanggapin niya ang isa sa mga gawain po sa lahat na nandito sa loob ng relihiyon ng PEDM ay ang pangangaral ng Espiritu Santo upang maipalaganap ang pananalig ng mga tao dyan sa Espiritu Santo? Ano ang makukuha kung sakali? Kung sakali ang mga tao mananalig sa Espiritu Santo, magtiwala at sumasampalataya na siya sa Espiritu Santo dahil ipinangangaral na siya sa mga lingkod ng Espiritu Santo. Itabi muna namin ang sarili po namin. Ano ang kaugnayan po namin sa mga lingkod ng Espiritu Santo, at mayroon bang mga lingkod ng Espiritu Santo, at ano ang mga gawain sa Espiritu Santo? Kaya nga, ito lang ang pauna namin. Kapatid na Dani, ano ang makukuha ng tao kung sumasampalataya siya sa Espiritu Santo at tatanggapin niya ang pangangaral po natin at ipinaliwanag po natin sa kanila na mananalig sila sa Espiritu Santo? Ano ang makukuha nila, kapatid na Dani? Ito ang makukuha nila kung mananalig sila sa Espiritu Santo. Ayon sa aklat ni Juan sa
Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang 17. Ang babasahin natin ay ang The Passion Translation, pero i-diretso na lang sa Tagalog. Ito ang pahayag. Kung ang pag-ibig niyo sa akin ang nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan na sundin ninyo ang aking mga utos, at hilingin ko sa Ama at bibigyan kayo ng isa pang tagapagligtas, ang Espiritu Santo ng katotohanan, na magiging kaibigan ninyo na katulad ko, at hindi niya kayo iiwanan kailanman. Hindi siya matatanggap ng sanlibutan dahil hindi nila siya makita o makilala. Ngunit kilala niyo siya ng malapitan dahil siya ay manatili sa inyo at titira sa loob ninyo. So ang makuha sa mga tao na mananalig sa Espiritu Santo ng katotohanan ay magiging kaibigan na ito, at hindi sila iiwanan ng Espiritu Santo, at bibigyan sila ng kapangyarihan na sundin ang mga utos ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi ito makita ng silibutan dahil hindi nila makita at hindi nila ito makilala. Ito ang matanggap o matamo ng mga tao na mananalig sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo tagapagligtas at bibigyan siya ng kapangyarihan ang tao. At sa nabasa po natin na naisulat sa banal na aklat, hindi iiwanan ng Espiritu Santo ang mga tao. Kaya nga ito ang doktrina natin, kapatid na Dani, na patuloy ang Tuloy Espiritu. na nakikipag-usap tayo sa Espiritu Santo. At nagtuturo siya sa atin. Ng mga bagay. Lalo na sa mga bagay na matanggap. Mga giliw po namin na mga kapatid po namin sa spiritual division, sa pangalang spiritual division. Maliwanag po na ang lahat ng mga bagay na idagdag sa mga bagay na hawak ninyo ngayon, doon na manggaling sa Espiritu Santo dahil siya ang magtuturo sa mga bagay, kapatid na Dani, kapatid na Abilino, sa nabasa po natin sa banal na aklat. At maliban diyan sa mga bagay na ibibigay ng Espiritu Santo sa mga taong nakikinig sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya at nananalig sa Kanya, ano pa ang mga bagay na matanggap ng tao na mananalig sa Espiritu Santo, kapatid na Art? Dito natin mababasa sa Epeso, sa yung Kapitulo 6, versikulo 17. Gayon din, tanggapin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang espada ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang salita ng Espiritu Santo ang ibibigay niya sa mga taong nakikinig sa Kanya, na tuturuan niya. Nakikinig sa Kanya sa pagtuturo niya at tinatanggap ang mga bagay na galing sa Espiritu Santo. O ito ang ibibigay ng Panginoong Diyos pag makikita niya ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ano ang kaugnayan sa mga bagay? Kung babasahin ang Mateo 28:18, ang mga bagay na ibigay na binigay ng Ama sa ating Panginoon Jesucristo ay ang kapangyarihan sa Mateo 28:18. Kaya nga, dito sa bansang Pilipinas, dito makikita ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Nasa Espiritu Santo ang kaharian o kapangyarihan. Sa nabasa po natin sa Biblia. At kung matagpuan na sa tao ang Espiritu Santo dito sa bansang Pilipinas, idagdag sa kanya ang mga bagay. Saan manggaling? Sa Espiritu Santo. Sinong magbigay? Ang Espiritu Santo. Meron pang ibibigay ang mga salita. At ang mga salita ng Panginoong Diyos sa Espiritu Santo magkapangyarihan sa Cebuano King James Version, sa Hebreo 6, sa Hebrew 4:12. Makapangyarihan ang salita ng Espiritu Santo. Kaya nga, sa kapangyarihan ng salita na inihalin tulad ng espada o taba, ililigtas ang tao sa panahon ng tagutom o sa digmaan o gera o sa kamatayan. Ano ang katunayan, kapatid na Jordan? Kapatid na Rumi. Dito ating mababasa, kapatid na makarayo sa Job, sa iyang kabanata 5 at sa talatang 20. Sa kagutom ay tutubusin kaniya, sa kamatayan at sa pagdidigma ay sa kapangyarihan ng tabak. Ang salita ng Espiritu Santo na ibibigay sa mga taong nakikinig sa Kanya, inihalin tulad ng tabak
o espada. Yun ang nabasa po natin na naisulat sa banal na aklat. Sa kapangyarihan sa mga salita ng Espiritu Santo, ililigtas ang tao sa kamatayan, sa tagutom at sa digmaan. Ito ang makukuha ng mga tao dahil ang Espiritu Santo ay isang tagapagligtas. At dito na natin patunayan saan o sinong mga tao na tinuruan ng Espiritu Santo. Yon ang mga tinawag na lingkod niya. Ang mga taong pinangakuan ng Panginoong Diyos na titipunin sa malayong silangan o dito sa bansang Pilipinas, walang iba, ang mga lingkod ng Espiritu Santo. Kaya nga ang tanong, kapatid na Jordan, meron bang mababasa po natin sa Biblia na mga lingkod ng Espiritu Santo litra por litra? Meron po kapatid Makarayo, ayon po dito sa banal na aklat na nakasulat po sa Roma, sayang Kabanata 7 at talata 6, ito po ang nakasaad. Pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil sa namatay na tayo sa kautosang ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Kaya nga, mayroong mga lingkod ang Espiritu Santo at ngayon, mga lingkod sa Espiritu Santo o ng Espiritu Santo ang mga makikita po dito sa bansang Pilipinas. At ang isa naman ay bibigay sa Espiritu Santo, walang iba ang panalangin sa Judas 1:20. At ang isa sa mga gawain sa mga lingkod ng Espiritu Santo, sila ay mangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo sa unang Pedro 1:12. So ito ang mababasa sa Biblia. Ano ang pagkakilanlan ng mga lingkod ng Espiritu Santo dito sa bansang Pilipinas na malayong silangan? Sila ay mangangaral ng Espiritu Santo at natupad ito, ang hula na ito, sa mga ministro ng PEDM. Dahil ang ipinangangaral po namin na nagmula dito sa bansang Pilipinas ay ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Kaya nga, sa amin ito natutupad eh. Kaya nga, ang mga pagkakilanlan sa mga taong pinangakuan ng Panginoon Diyos titipunin dito sa bansang Pilipinas ay mga lingkod ng Espiritu Santo na ang gagawin, mangangaral ng Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Pero sa nabasa po natin, kapatid na Abilino, baka mayroong mga nanonood na ngayon. Totoo po, nabasa po ninyo na ang bansang Pilipinas, dito ang bansang pinangakuan ng Panginoong Diyos titipunin ang mga lingkod at sabi ninyo kayo na mga katuparan na nasa PEDM. Ngayon, ang tanong, nahati ang bansang Pilipinas sa 3 lugar. Merong Luzon, Visayas, at Mindanao. Kaya nga, hindi nababasa po sa banal na aklat na Mindanao, lupang pangako. Pero babasahin muna natin, kapatid na Abilino, dahil ang nangako nito ang ating bayaning Dr. Cersal. Pero ang babasahin mong libro, salin mo na sa wikang Pilipino. Okay. O kaya pa dito natin napatunayan na isa sa mga referensya na nakasabi ni Isidro Galang at saka ni Dagyulak Samana. Ito po ang nakasabi sa our country, Mindanao is full of promise, full of wealth. Who is willing to work and determined to win will find Mindanao is the best place to live in. Ang yuta sa saad o Mindanao ay dito po lupang pangako na nakasabi na maraming likas na kayamanan o mineralis na ating makikita. Kaya nga ang Mindanao ay lupang pangako. At ayon sa ating bayaning Dr. Jose Rizal, siya ang nagsabi na ang Mindanao lupang pangako. Land of promise. Kaya nga, na doon isinilang yung paniniwala na sinabi ng ating Panginoong sa ating bayaning Dr. Rizal na ang duha ka dalaga, yung ang isa nasa Misamis Occidental, Oriental, ang isa nasa Misamis Occidental. Okay po. At ang Misamis Occidental the gateway of the land of promise. At ang Misamis Oriental, the entry of the land of promise. Kaya nga, dito sa Mindanao na itayo o itinatag ang relihiyon na PEDM na tinawag na lupang pangako, land of promise, ayon sa naisulat sa Biblia, dito matutupad ang pagtitipon ng Espiritu Santo sa mga lingkod niya
at ang pagkakilanlan, mangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo at natupad ito sa relihiyon na PEDM. Kaya nga mga gili po na tagapakinig sa programa na ito, sana meron kayong nakukuhang aral sa paksa po natin ngayon. At ang masabi lang namin ngayon, na sundan po ninyo ang lahat na programa po namin sa iba't ibang lugar na meron kaming programa ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Wala naman kaming oras. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. At ito naman po si Brother Danilo Nacua. At ito naman po inyong kapatid, Adelino Nabalitan Jr. At ako rin si Arturo Saltarin. At ito naman po yung lingkod, Brother Jerry Villacora Amudja. At ito naman po ang iyong kapatid, Rumirama Camus. Magandang gabi sa iyong lahat at salamat sa iyong pagpakikinig. Sana tayo'y magkakasama.